Pumasok na po ang buwan ng November, malapit na ang taglamig. Pero posible pa din bang magkaroon ng bagyo sa Pilipinas ngayong buwan? Kung titingnan natin ang history ng bagyo sa bansa, ang sagot ay isang malaking oo. Pwede pa tayong makaranas ng mga bagyo ngayong November at sa katunayan, ilan sa mga malalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ay tumama sa buwan na ito. Kaya't ating pag-usapan ngayon kung bakit possible pa rin ang mga bagyo ngayong November, kung gaano ito kadalas mangyari at kung saan ang karaniwang landas na tinatahak ng mga ito. At kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong informed sa lagay ng panahon. Una sa lahat, alamin muna natin kung bakit posibleng magkaroon pa rin ng bagyo sa panahong ito. Bagamat nasa dulo na tayo ng typhoon season, ang Pacific Ocean ay nananatiling mainit na nagiging sanhi pa rin ng pagkakaroon ng malalakas na low pressure area na pwedeng maging bagyo. Ang mainit na tubig ay mahalaga para mabuo at lumakas ang bagyo. Kaya't kahit papalapit na tayo sa malamig na panahon, nananatiling mataas ang posibilidad ng pagbuo ng mga bagyo sa buwan ng November. Karaniwan, dito sa Pilipinas ang typhoon season ay nagsisimula mula June hanggang November, ngunit ang pinakamaraming bagyo ay tumatama mula June hanggang September. Habang patuloy na lumalamig ang panahon, pagsapit ng November at December, unti-unting bumababa ang posibilidad ng bagyo. Ngunit hindi ibig sabihin na ito ay imposible. Ang mga malamig na hangin mula sa amihan o northeast monsoon ay nagsisimula na rin sa panahong ito at ito ay may kaunting epekto sa galaw ng bagyo, ngunit hindi ito nakakapigil sa mga namumuong bagyo mula sa Pacific Ocean. Kung babalikan natin ang datos mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, may average na 2 hanggang 3 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility tuwing November. Kaya hindi na bago sa atin ang makaranas ng bagyo sa panahong ito. Sa katunayan, ilan sa pinakamatinding bagyo na naranasan ng Pilipinas ay tumama noong November. Gaya ng Typhoon Yolanda. Noong November 13, isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ng mundo. Tinamaan nito ang Eastern Visayas, lalo na ang Leyte at Samar, na nagdulot ng malawakang pinsala at maraming buhay ang nawala. Typhoon Rolly noong November 2020, isang super typhoon na naglandfall sa Bicol region, partikular na sa Catanduanes, na nagdulot ng malawakang pagbaha at landslide. Typhoon Ulysses noong November 2020 din, ilang linggo matapos ang bagyong Rolly, tumama si Ulysses sa Luzon, malalaking pagbaha lalo na sa Metro Manila at Cagayan Valley. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga bagyong tumama sa Pilipinas sa buwan ng November. Kaya't may historical basis na talagang hindi natin dapat baliwalain ang posibilidad ng bagyo sa buwan na ito. Saan naman madalas dumaan ang mga bagyo tuwing November? Ang karaniwang track ng mga bagyo ay medyo nag-iiba kumpara sa mga bagyong dumarating sa kalagitnaan ng taon. Narito ang mga rehiyon na kadalasang naaapektuhan ng mga bagyo sa buwang ito. Eastern Visayas, Samar at Leyte. Dahil nasa silangan ng Visayas, ito ang unang tumatanggap ng mga bagyong nagmumula sa Pacific Ocean. Madalas na tinatamaan ang mga probinsyang ito dahil nasa direkta silang linya ng mga bagyo na papasok sa PAR. Bicol Region, madalas na naaapektuhan din ang Bicol Region tuwing November dahil sa posisyon nito sa silangang bahagi ng Luzon. Ang mga probinsya gaya ng Catanduanes, Albay at Camarines Sur ay mga lugar na kailangan laging maghanda dahil sa posibilidad ng malalakas na hangin at ulan. Central Luzon at Metro Manila, kapag malakas ang isang bagyo, maaaring makarating ito hanggang Central Luzon. Karaniwan ay bumabagal at lumalakas pa ang mga bagyo kapag tumama sa Luzon. Kaya mas mataas ang chance ng pagbaha at landslide sa mga lugar na ito. Northern Luzon, sa Cagayan at Isabela, ang hilagang bahagi ng Luzon ay isa rin sa mga madalas tamaan tuwing November. Ang malalakas na ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga ilog ng Cagayan at Magat na madalas nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga kalapit na bayan at lungsod. May epekto naman ba ang amihan sa galaw ng bagyo?
Kapag pumasok na ang buwan ng November, nagsisimula na rin lumakas ang amihan o northeast monsoon. Ang malamig na hangin mula sa amihan ay nagdadala ng paglamig sa bansa, pero mayroon din itong epekto sa galaw ng bagyo. Sa pangkalahatan, ang amihan ay maaaring magpabago ng direksyon ng bagyo patungo sa hilagang bahagi ng Luzon o kaya naman ay magdala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa kahit wala namang bagyo. Ibig sabihin, kung may bagyo na malapit sa ating bansa at may amihan, maaaring magbago ang ruta nito at dumiretso sa Northern Luzon o kaya magdala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa kahit hindi diretsong tatama ang bagyo sa mga lugar na ito. Dahil sa climate change, inaasahang mas lalakas at mas magiging unpredictable ang mga bagyo sa hinaharap. Ayon sa mga eksperto, maaaring mas dumalas ang malalakas na bagyo tuwing November. Kaya naman napakahalaga ng pagpaplano at paghahanda hindi lamang tuwing may bagyo kundi bilang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Habang patuloy na nagbabago ang klima at ang ating kapaligiran, ang kasaysayan ng bagyo sa Pilipinas ay nagsisilbing paalala na ang pagiging handa at alerto ay palaging mahalaga. Hindi natin kayang kontrolin ang kalikasan, ngunit magagawa nating protektahan ang ating mga sarili at pamilya sa pamamagitan ng tamang impormasyon at kahandaan. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.